Magandang hapon po sa inyo, Sir Fai Abbas. Magandang hapon po. Ang inalalapit po ninyo dito kay Senator is pagtakas. Pagtakas po or pinatakas. Sabi po ninyo, no, initially itong mga ito ay nakadetain sa Yes, kulungan. Ano pong kaso yung hinaharap po nila? Murder po. At ang pinatay po nila ay inyo pong kamag-anak. Kamag-anak. Kailan po nangyari ito, Sir Fai? 2019. Yung suspect po ay nahuli siya nung before kinabukasan election. Ng- 2025. Halos 6 na taon din na hinahanap tong mga ito. Yes, at nahanap na siya kasi actually hindi lang siya. Marami po sila. Ilan po yung mga akusado dito? Ito, 5. Oo, pero nahuli po siya. Nung mahuli siya, ayan, na-detain po sa BGMP Malabang Lanao del. Sinasabi nyo siya. So mag-isa lang? Mag-isa lang Out of the 5, isa pa lang yung nahuhuli? Oo po. At nung nahuli siya, sometime nung May 2025, Nakatakas naman yan po, yes. kailan Yan. po siya nakatakas? January 25, 2026 nitong taon. Ito nung nakaraan lang, Yes. last week. Apo. Ano daw po reason? Bakit naman nakatakas? According to the BGMP personnel duties, tinutukan daw sila ng 2 kalalakihan na armado. 2 ang tumutok pero mahigit 10 ang naka-duty po sa oras na iyon. Doon po nakakapagtaka and wala kang nabalita ang nagputukan, wala kang nabalita ang bigla na lang na na nakatakas itong... in short, Apo. tinutukan sila ng baril, tinakot, kailangan yung ilabas itong tao na ito, kung hindi, may masamang mangyayari sa inyong 10. Yeah. Magandang hapon po, Inspector. Yes, magandang hapon po at sa mga sumusubaybay sa inyong programa, sir. Ano po ang nangyari? Bakit may isang preso na nakatakas di umano noong January 25, 2026? Sa saan ba to? Lanao del Sur. Ito po yung report din sa atin dito sa headquarters, January 2024, bandang 2:00 ng hapon. May tumakas pong isa. Bali, ang nangyari po dito, ni-rescue daw siya. May 2 armadong lalaki. Itiniming sa pagbukas ng gate. Tinutukan ng baril yung mga duty natin and at the same time, nag-aabang na doon yung preso natin. Ito nga po yung si Ansari Sarikaya. Ni-rescue po siya, tumakas. Ngayon po ang ginawa natin dyan, itong warden natin, deputy, pati yung naka-duty doon, tinanggal natin yung sila doon mismo sa jail na yon, ni-relieve, kinasuhan natin, under investigation sila, dahil standard operating procedures naman natin yan. And at the same time, ongoing ang manhunt. Nangumusta nga po kami ngayon, ongoing ang manhunt operation dyan. Mula pa nung tumakas yan. Na-coordinate na rin natin yan sa lahat, sa police station, sa lahat ng estasyon. At ngayon nga, ongoing ang coordination sa mga friendly forces natin. Kasi medyo complicated yung security situation dito sa Malabang municipality. Gawa na may mga rebel groups at kailangan i-coordinate din sa armed forces. At ito Okay. naman po ay tuloy-tuloy. At sa ngayon, secured naman na yung facility. Wala po ba tayong nakikita dito, Inspector, na parang lack of precaution or lack of foresight? Lalo na nabanggit po ninyo, no? At that time, bubuksan po yung gate ng ating kulungan. With more reason, dapat na yung mga preso, pinalayo muna. Yes, tama po. Isa nga po yan sa tinitingnan natin kasi may mga protocol naman po tayo. Lahat ng tauhan natin, sir, may mga training yan. Paano humawak ng baril, Yes, paano opo, mag-responde sa ganyan. Kaya po, agad-agad din, noon din araw na yon, nirelieve po yung warden dyan, deputy, for command responsibility, pati yung 2 tao natin. Kasi kasama yan sa iniimbestigahan din natin bakit na-rescue. Of course, ayaw din naman natin na mangyari yan. Kaya nga po agad na pinareport yan sa police para mag-manhunt operation na din. Para sabay-sabay ang efforts natin at yung police din sa labas. Pero, Chief Inspector, I recall lang, nung nag-aaral kasi ako, aside from administrative liabilities nitong mga jail officers natin na ito, actually, Rio, alam mo ba, krimen yan. Meron po Tama tayong po. tinatawag na conniving or consenting to evasion. Yan is kung ang ating jail officer pinatakas yung isang preso. Kung sabihin natin na hindi niya pinatakas, baka pumasok po yan na evasion through the negligence of this jail officer. And added to the fact na yung mga nag-rescue
they will be held accountable for delivery of prisoners from jail. Lahat po yan ay mga krimen under our revised penal code. Yes, tama po. Actually, may mga ginagawa tayo niyan. Of course, after dito matapos itong investigasyon natin, hindi lang kasong administratibo. Kasama po dyan ang sinasampa natin yung infidelity in the custody of prisoner. Yes, opo. At kapag napatunayan naman ho yan, either hindi lang ho suspendido, kundi masisibak pa naman sa serbisyo. Right now po, of course, we have a presumption of regularity naman sa lahat ng ating mga kasama. Mga professional ho yan at trained naman. Kaya nga ho, sa parte ng BJMP, ayaw din naman ho namin may any presumption na nag-remiss sa duty ang aming mga tauhan. Kaya ho, tinanggal yan dyan sa posisyon at iniimbestigahan ngayon. Nasa Cotabato City ho lahat ng involved dyan. Naka-holding office ho sila sa Regional Office Bar ng BJMP. Kami po ay umaasa sa inyo pong magiging investigasyon po dito at sana po ay hindi na po maulit itong ganitong klaseng mga pangyayari, no? So maybe we can suggest din, no, a reminder to all our jail officers with your protocols and strengthening syempre yung security po ng ating mga penitentiary. Tama sir, opo, magandang suggestion din po yan at nagpapasalamat nga rin po kami na naiparating ito dito sa aming tanggapan dahil nagbigay na rin ho ako ng picture sa inyong coordinator para na manawagan na rin ho kami na mapakita ang picture nitong tumakas na ito for public to know para makita ba kami mag-impormasyon, pwede hong lumapit sa lahat ng BJMP sa buong bansa. Opo, sige po, no, yung panawagan, no? Sana po maimbestigahan po ito kasi isipin mo po sir, lahat ng nakadalaw din ako sa BJMP Cebu. Lahat ng BJMP napakahigpit. Kaya nga hindi na ako nag-atubili sir na pumunta dito sa office ni Senator para paimbestigahan po kasi hindi po mawala sa amin yung haka-hakang nakatakas nga ba or pinatakas. Tama po, naiintindihan naman ho namin ang saloobin ninyo at kaya nga ho kami din, sinusunod natin. Lahat mahigpit ho talaga yun, tama kayo at kami rin ho ay iniimbestigahan talaga ito. Pag napatunayan ho natin, una may sampang administratibo, pangalawa kakasuhan ng kriminal, at kung kailangan ho, tanggalin sa serbisyo dahil sa kanilang pag-remiss sa duty. Dahil hindi ho talaga basta-basta nangyayari yung mga ganyang sitwasyon. Yes, opo. Inspector, Nakakasa ho kayo ng action din mula sa BJM. Hindi naman sa natatakot kami dyan sa nakatakas kasi tao lamang siya. Hindi siya Diyos. Pero maaaring may mag-udyot na ganito, ganyan, di ba? Yes, Baka yes. may gawin. Nananawagan po ako, people of Lanao, lahat kayo, ipagbigay alam po. Oo. Dahil kung may money involved man sa kanyang pagtakas, maaari rin kami magbigay ng money involved sa kanyang pag-recover. Ma'am Sahara, Sister. magandang hapon po sa inyo. Yes po sir, magandang hapon. Oo, ma'am, narinig nyo naman po, no? Nakausap po natin Yes po. ang kinauukulan dyan po sa Yes po. BJMP. Nabanggit Yes na rin po, naman sir. po ni Sir Faye yung mga detalye Yes po. Yes po, yes nung po, sir. pagtakas. Ma'am Sahara, baka meron na lang po kayong panawagan din. Yes po sir. Opo. Sana po mahanap na siya. At saka this time, lesson learned na rin po sa mga on duty that time. Na wag na tong maulit, please. Sir Fai, kami po ay makikipag-coordinate sa inyo, mag-i-inform sa inyo at BJMP po ukol dito sa kasong inilapit nyo sa amin. Once na may makuha kaming information, mahalagang information ay sasabihin po agad namin sa inyo. Yes, thank you po.